Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara sa your channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kajismosang Kim Pao. Wala na pong iba si Gandara upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kay Kim Chiu and Paolo Avellino. And para sa gabing ito, nako, alam ko naman, pare-parehas tayong dilulo dito. So sabay-sabay po tayong magdilulo ngayong gabing ito. Lalo na abay ang Kim Pao po, ang kasalan ng Kim Pao, abay pinag-uusapan kung kailan kaya ito mangyayari. Kung sakasakali kakasal nga ang Kim Pao, magiging endgame silang dalawa. So ayan, may ilan pong natalakay of course, mga pwedeng date, pwedeng taon, and pwedeng magiging hadlang sa kasal ng Kim Pao. So ano kaya yung mga yan? Pag-usapan nga natin. For sure naman ay magandang alam kong magugustuhan ninyong pag-usapan po ito dahil lahat naman po tayo ay ito naman yung gustong mangyari. And may kanya-kanya rin po tayo opinion about this. Kung ano nga ba ang tamang panahon. Pero para sa akin, si Kim and Paolo naman yung nakakaalam patungkol dyan. But anyway, before that, sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa ating channel, maaari lamang na pindutin po ninyo ang subscribe button at notification bell na nandyan sa baba para maging updated ka at ma-notify ka tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kimpao. Basta mga balita na may kinalaman kay Kim Chiu po and Paula Avellino, sagot na natin yan. Pero bago tayo dyan sa mga kasalan-kasalan na yan at pinag-uusapan ng fans na tinatalakay na ngayon ng sa mga bali-balita. Dito muna tayo sa pa-dress code ng Kim Pao. Abaw at nakapink na rin nga si Paula Avellino. Pareha silang nakapink. So, meaning, taken na silang dalawa dahil sa dress code. Dress code na yan, nakita natin. Dress code meaning, pag pink ay taken na. And si Paula nakapink. Talaga naman. Hoy, grabehan yun. So, nako, for sure, marami na naman pong hindi makakaano niyan, makakaahon, lunod na lunod dito. Panigurado, hanggang bukas, pinag-uusapan to, wag ka, hanggang matapos po ang month of February. Grabihan nga yun. Sino ba naman makaka-move on dyan, di ba? May paglapag ng dress code, tapos bigla magsusuot ng pink, pareha sila. And this time talagang couple, machi-machi, twinning-twinning ang Kim Pao. So, ano iisipin natin, di ba? Pero in fairness, bagay kay Paolo, apaka-maaliwalas, apaka-pogi naman po talaga. Abay talaga naman pong nagiging formal si Paolo Avellino pag si Kim yung kasama niya. Talagang, alam mo yung nagpapapogi po siya lalo. Pogi points para kay Kim Chiu para daw lalo may love si Kim sa kanya. Huy! So, sabi dito, nakakatawa yung mga comment ng mga kapwa natin Kim Pao fan. Aba talagang kilig na kilig po sa Kim Pao. Sabi dito, single na may halong taken. Eto pa, taken na sila. Happy to both of you. Yes. Lalo na kung talaga pong ang kanilang relationship ay pupunuin lang nila ng pagmamahala, ng happiness, and ng bonding. Dapat hindi talaga mawala yan. So, napaka-importante. Kaya ano rin pwede rin, napakaganda pong bonding ng Kim Pao ang pag-gym. So, andun yung alagaan na araw-araw. For sure naman, may pag-abot ng water, punas pawis. Grabe yung mag-imagination talaga. Gandara. Pero, imagine niyo rin, ganun, na may alagaan yan, may timplahan ng coffee, di ba yung mga simpleng ganyan, act of service, abay hindi, yan po isang tulay para po mas lalong tumibay ang relasyon at hindi maumay sa relasyon, kundi mas lalong lumalim ang pagmamahalan. Ganyan, sa lahat naman po ng relationship in general, talagang dapat meron po mga banding, may mga ganyang act of service na hindi nawawala. Kasi parang paraan din po yan ng ligawan, parang ganun, nag-aalagaan, di ba? Paano ka magsasawa at paano mawawala yung love mo kung ganun, puno lang kayo ng pagmamahal at masaya lang kayong dalawa, di ba? Hi, grabehan. So, ang cute, kaya for the ano na rin tayo. Tara, gym na rin. Gym na rin tayo po. Root para baka doon may forever. Charot. So, sabi dito, talagang inilalayag na nila na in a relationship na sila.
dalawa parehas. Naka-pink, ang perfect couple. Kim Pao, we love you both. Yes, palagay ko. Alam mo yung hindi verbal pero in action yung ano nila, special announcement. Special announcement na nga kaya ito. Ika naman ng Kim Pao, basta kami nakapag-announce na, bala kayo dyan kung patulog-tulog kayo. Kung hindi you get, sorry. Baka gano'n naman ika ng Kim Pao. Basta nakapag-announce na kami na tapos na yun. Apakasimple naman. Pero pwede natin yung pwede natin yung tawag dito panghawakan talaga na ebidensya. Kumbaga na as announcement ng Kim Pao. Grabe yun. But anyway, so sila na nga. Kala mo naman nakausap ko dito si Wilma para magsagot ang oo. So, sila na nga siguro talaga kasi naka-pink sila. Dati pa o ngayon lang. Naku, wala yan. Basta importante, Kim Pao forever. Ganon. Sa simbahan. Ang diretso. Charot. Ang endgame. Sabi pa dito, nga pala na may napanood ako interview ni Kim na gusto niya talagang makasal, guys, sa simbahan. Pangarap niya yon. So, Pao, alam mo na. Siguro naman, dati ka naman ang stalker ni Kimi. Alam mo yan, pangarap ni Kim, makasal sa simbahan. And ikaw naman ay naniniwala din naman sa marriage. So, ayan na. Kayo na lang iniintay. Konti na lang ay tatawagin na talaga kayo sa simbahan at sila na yung charot lang. Ang OA Gandara. Magsiset ng date. Kim Pao fans na magsiset pala ng date. Charot lang. Sabi naman dito, di ba, ang meaning ng pink in a relationship. Yes, yun yung pinag-uusapan natin kanina pa. So, kayo guys, basta ako, take na sila mula noon hanggang ngayon and magpakailanman. Charot. So, ngayon naman dumako tayo dito sa sa Abante Radio na kung saan abay, kasalan nga po na Kim Pao pinag-uusapan. Kasal ni Kim and Paolo pinag-uusapan na nila. Kailan daw kaya? And palagay nila after 2 years pa daw. Oh, pero tanong ko sa'yo, at this point in time ba, kung sakasakali mang si Kim at saka si Paolo ang magkatuluyan, okay, officially sila na, palagay mo, dapat na silang magpakasal agad? Naku, 2 years pa tingin. Ako 3 years pa. Ay, pero bakit naman? Hindi kasi syempre, 'di ba, parang ngayon pa lang sila nagsisimula, 'di ba? Yung Lin lang at saka yung Secretary Kim, parang dun pa lang sila nagkakamabutihan. Para Tsaka ngayon pa lang sila nagkakahulihan ng loob. Yun na nagbabagayan kasi kita mo si Paolo, biro mo ibang personality ni Paolo eh. Parang ngayon pa lang siya sumasabay dun sa energy ni Kim. So by 2028 pa sila dapat magpakasal. 2025 ngayon. Oo, wala nang lalagpas doon hanggang 3 years lang. Pero merong mga ganyan na nagpapakasal kaagad kahit mga one year pa lang, di ba? Ako feeling ko naman parang si Paolo nasa stage na siya na pwede na mag-asal. At saka alam mo sa akin kasi bagay na bagay si Paolo at saka si Kim. Kasi si Kim, namomotivate niya si Paolo na lumabas siya sa comfort zone niya. Yung hindi lang siya yung palaging walang gana, walang buhay, ganun-ganun lang. Si Paolo kasi Di ba guys, pinag-uusapan na nila yung Kim Pao. So, para sa kanila, baka 3 years pa abutin. 3 years from now. Di ba may, ang concern naman, okay lang naman yun, wala namang problema. Hindi naman kailangan magbadali ng Kim Pao. Ngayon, ang habol lang ng mga fans, ang concern para hindi hapol. Ang concern nila is yung body clock daw ng babae. So, yun. Sabi dito, hay nako, ganyan taon gusto nyo mahirapan ng mga anak si Kim. Malapit na mag-40 yan. Baka gusto nyo kay puro career na lang. Wala naman, uy, grabe kayo, opinion lang naman nila yun. And si Kim and Paula naman po masusunod doon. Kung sakasakali. Anyway, ayun nga. Body clock ni Kimi daw kasi yung kalaban dito. Sabi naman dito, may 12 years na naman si Kim. Walang nangyari. Destiny yan, mga Marias.
Ako rin, naniniwala ako na talagang wala pong nangyari. Sa napaka-conservative naman ni Kim Chiu and may pinanghahawakan, pinaninindigan yan si Kimi. And napaka-private din ni Kim Chiu pagdating sa relationship. So, wala po talaga tayong alam. Kaya ako naniniwala ako pagiging decente nito si Kim Chiu. Sabi pa dito, matagal yung 2 years or 3 years. Marami pang pwedeng magbago o mangyari. Ito pa, wag madiliin. Tama kayo mga sir. Mahirap pag minadali. Alam nyo guys, sa mga comment nyo, lahat naman po may punto. Yes, after 2 years, 3 years, marami pang mangyayari. Pwedeng marami pong magbago. About naman sa relationship nga, ayun nga, hindi naman po talaga kinakailangan magmadali. Mahirap kasi talaga naman kapag kami nadali tapos mamaya-maya nasa huli pa rin yung pagsisisi. So, nasa timplahan din nga. And at the end of the day, Kim Pao pa rin naman po ang magdidesisyon. So, kanya-kanyang opinion lang talaga po ang mga tao. Anyway, sabi pa dito, kaso may edad na si Kim, kay Pao okay. Lalaki kasi walang problema. Samantala dito, 34 pa lang si Kimi. May mga kontrata pa siya. Sana na di pa pwedeng magkaanak din. Yung sister, Tanduay, 2 years pa siguro. Nakapag-antay na nga ng 15 years si Paolo eh. So, ayan. Oo nga, no, nakapag-antay si Paolo ng may isang dekada. Yung 3 years pa kaya. So, yung mga kontrata din, pwede ng mga possible na hadlang na hindi pa pwede. Ayan, may mga kontrata pang nasa alang-alang. So, kayo guys, anong inyong masasabi tungkol dito? And hanggang dito lang muna ating update. Thank you so much sa pakikinig and don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates. Salamat!